Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Kinuha ni Daryl ang kahon at binuksan ito ng walang pag-aalinlangan. Nang buksan niya ang kahon, isang sinag ng ginintuang ilaw ang sumilaw dito. 2 tableta ang nasa kahon, sila ay kulay ginto at makintab. Ito ang walang hanggang lakas na tableta. Walang hanggang lakas na tableta. Ito ang walang hanggang lakas na tableta. Tuwang-tuwa si Daryl na halos ang kanyang boses ay manginig. Ang lahat ng tao ay naniniwala na ang King Emperor ay tinipon ang bawat isa na mahahanap niya upang lumikha ng isang eliksir para sa immortalidad. Nabigo silang makamit iyon. Sa halip, ginawa nila ang walang hanggang lakas na tableta. Maaari lamang ubusin ng isa ang walang hanggang lakas na tableta isang beses sa kanyang buhay. Ang sinumang pinunong general na kumuha nito ay maaaring mag-upgrade ng kanyang lakas sa pamamagitan ng 3 mga antas kaagad. Ang isang unang antas na Maestro General ay ma-upgrade sa 4 na antas na Maestro General pagkatapos nilang maubos ito, at ang isang unang antas na Martial Saint ay ma-upgrade sa 4 na Martial Saint. Ang walang hanggang lakas na tableta ay isa sa mga pinakabihirang makitang eliksir sa buong mundo. Matapos ang pagbagsak ng Qing Dynasty, nawala ang pamamaraan upang gawin ang tabletang ito. Ang walang hanggang eliksir na manual ay binanggit lamang ang tungkol sa walang hanggang lakas na tableta ng maikli, ngunit wala itong naitala na anumang paraan upang magawa ito. Hindi inaasahan ni Daryl na makahanap ng 2 walang hanggang lakas na tableta sa libingan. Nagkatinginan sina Daryl at Yvette, at pareho silang agad na kumuha ng tableta at ipinasok ito sa kanilang bibig. Naramdaman nila kaagad ang pagsabog ng enerhiya sa kanilang katawan. Pareho silang napaupo sa sahig nang maramdaman nilang ang kanilang lakas ay nagpatuloy na lumalakas ng kusa. Makalipas ang 3 oras, nagawa nilang ganap na makuha ang epekto ng walang hanggang lakas na tableta. Binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata, natuwa siya. Tulad ng inaasahan, na-upgrade siya ng 3 mga antas. Siya ay isang 4 na antas na Martial Saint. Nakaramdam ng sobrang tuwa si Daryl. Nagtapon siya ng ilang mga suntok, naramdaman niya na ang kanyang lakas ay mas malakas na kaysa dati. Pagkatapos ay tumingin ulit siya sa stele para sa impormasyon tungkol sa martial arts. Bumulong siya, ang Immortal Energy Palm. Anong klaseng pangalan niyon? Huminga ng malalim si Daryl habang nakaupo siya sa lupa upang tingnan ang mga banal na kasulatan sa stele. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglinang. Si Yvette ay pareho ring nasasabik. Umupo siya sa tabi ni Daryl at nagsimula na ring maglinang. Ang Immortal Power Palm ay napakakomplikado, mahirap maintindihan at linangin. Nakatuon sila sa paglilinang, ni hindi nila napansin na mas maraming oras na ang lumipas. Ilang araw na, at sina Daryl at Yvette ay nasa paglilinang pa rin. Sa isla ng Elysian. Sobrang gulo sa pangunahing bulwagan. 12 ng mga dalaga ang abala sa mga dekorasyon para sa isang hapunan. Ito ay isang mahalagang araw. Ang mga embahador ng bagong daigdig ay makakarating sa isla ng Elysian, at ang punong sekta ay naghanda ng isang pagtanggap na hapunan upang tanggapin sila. Ito ay isang gabi ng walang limitasyong mga supply ng alkohol at pagkain. Ito ay oras upang makapagpahinga at magsaya ang lahat. Ang cult mistress, si Monica Vaughan, ay lumakad at bumaba sa koridor sa labas ng kanyang silid. Mukha siyang kinakabahan at hindi mapalagay. Magsisimula na dapat siya ng sunog at iiwanan ang isla ng Elysian sa gabi. Sa sandaling iyon, isang piling kasapi ang sumugod. Siya ay isang malapit na tagasunod at pinagkakatiwalaan siya ni Monica. Desperado siyang nagtanong, may balita tungkol kay Daryl. Nang umalis si Daryl, nangako siya na ilalayo siya nito mula sa isla ng Elysian sa gabing iyon. Gayunpaman, maraming araw na ang lumipas, at hindi pa nakikipag-ugnayan si Daryl. Walang iba pang pwedeng gawin si Monica kundi ang magpadala ng isang tao para hanapin siya. Ang miyembro ay sumagot, Cult Mistress, naghanap ako sa buong lungsod ng Donghai, ngunit walang bakas kay Elder Master. Nag-alala si Monica nang marinig iyon. Kinaway niya ang mga kamay at sinabing, ayos lang iyon. Maaring umalis ka na. Anong nangyari? Bakit wala pa si Daryl dito para sa akin? Nakalimutan na ba niya ako? Kinakabahan na nag-isip si Monica.
Ang pagtanggap sa hapunan ay magsisimula sa loob ng 2 oras. Kusa niyang sisimulan ang sunog at papakiin ang kanyang kamatayan dito. Kung gayon dapat na siyang makatakas sa isla. Paano niya maiiwan ang isla ng Elysian na wala si Daryl? Kahit na kaya niya, saan siya pupunta? Kinagat ni Monica ang kanyang mga labi, kinakabahan siya. Napagpasyahan niyang magpatuloy sa kanyang balak na umalis sa isla ng Elysian kahit na hindi magpakita si Daryl. Sa gabi ay ang pinakamagandang pagkakataon upang umalis sa isla, hindi na siya makakakuha ng isa pang pagkakataon kung papalampasin niya iyon. 8:00 na ng gabi. Nagsisiyahan ang lahat sa kanilang oras sa pagtanggap sa hapunan sa pangunahing bulwagan. Si Monica ay uminom ng alak at pagkatapos ay nagpaalam na sa Grand Master ng Langit, sinabi na masama ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos ay bumalik na siya sa kanyang silid. Hindi napansin ng Grand Master ng Langit ang anumang kakaiba dahil hindi pa nagawang hawakan ni Monica ang kanyang alak. Nang bumalik siya sa kanyang silid, nagpalit si Monica sa isang ordinaryong damit. Naglagay siya ng simpleng makiup upang maiwasan ang hindi makaagaw ng anumang atensyon. Nang maayos na ang lahat, kumuha siya ng sulo, sinindihan at itinapon sa kanyang kama. Hindi nagtagal, isang matinding sunog ang sumiklab, at ang apoy ay kumalat sa ilang mga bahay na malapit. Kinagat ni Monica ang labi, at tumakbo papunta sa eskinita nang hindi lumilingon. Inaasahan niya ang ilang mga kaguluhan sa daan, ngunit walang hindi inaasahan na pangyayari ang nangyari. Nakarating siya ng maayos sa dalampasigan. Tumalon siya sa isa sa mga bangkang gamit sa pangingisda, at pinaandar ang makina. Habang gumagalaw ang bangka, ang Court Mistress ay lumingon at tumingin sa apoy sa isla ng Elysian. Siya ay ngumiti. Sa wakas, tuluyan na siyang umalis. Kasabay nito, lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ni Daryl. Daryl, nasaan ka? Bakit hindi mo ako pinuntahan? Pupunta ako sa lungsod ng Donghai upang hanapin ka, naisip ni Monica. Kinagat ni Monica ang labi hanggang sa dumugo ito. Napakabagal ng paggalaw ng pangingisdang bangka. Pagkatapos ng isang gabi sa bangka, sa wakas ay nakarating na si Monica sa lungsod ng Donghai. Tuwang-tuwa si Monica nang umalis siya sa isla ng Elysian. Nang makarating siya sa may baybayin, napagtanto niya na siya ay may isang problema. Alam niya lang na si Daryl ay nasa lungsod ng Donghai. Hindi siya nagtanong tungkol sa kung saan siya nakatira. At ang masaklap pa, ilang taon nang hindi gumagamit ng cellphone si Monica nang siya ay nasa loob ng isla. Malaki ang problema niya. Paano niya mahahanap si Daryl sa napakalawak na lungsod tulad ng Donghai? Ano ang dapat niyang gawin? Tumayo siya sa tabi ng baybayin, mukha siyang maganda, ngunit nag-aalala. Aking magandang ginang, kailangan mo ba ng tulong? Isang kahina-hinalang lalaki ang lumapit sa kanya na nakangiti. Iyon ay si Jay Nedley. Siya ay isang walang trabaho na maliit na magnanakaw, ninanakaw niya ang anumang pwedeng manakaw upang siya ay mabuhay. Napansin ni Jay si Monica nang siya ay dumating sa pampang. Siya ay may maraming taon ng karanasan bilang isang magnanakaw. Alam niya na ang maliit na bag sa kamay ni Monica ay isang mahalagang bagay. Marahil nasa loob ito ng maliit na bag na yon. Tama siya. Ang maliit na bag ni Monica ay isang pasadyang ginawa at gawa ito sa gintong tela. Ang material ay isang napakabihirang nag-iisa lamang. Kahit na ginto ito, malambot ito tulad ng tela. Dinala ni Monica ang lahat ng kanyang mga alahas, kasama niya nang umalis siya sa isla ng Elysian. Alam niya na maaari niyang ipagpalit ang mga ito sa pera. Nang siya'y nagmamadaling umalis, ang isang agata na pulseras ay nakabitin sa kanyang maliit na bag. Lubos na nasasabik si Jay. Ito na ang kanyang pagkakataon upang yumaman. Umiwas ng tingin si Jay sa maliit na bag upang tumingin kay Monica. Anong klaseng ganda? Siya ay kasing elegante tulad ng isang diyosa. Lumunok si Jay. Ang aking magandang binibini, kailangan mo ba ng tulong? Hindi, salamat, walang pag-atubiling sumagot si Monica. Pagkatapos ay tumungo na siya sa kalsada. May plano sa isip si Monica. Kapag narating na niya ang lungsod, ipagpapalit niya ang kanyang mga alahas para sa pera at ipagpapatuloy ang kanyang paglalakbay upang hanapin si Daryl. Hindi sumuko si Jay. Mabilis siyang sumunod sa kanya. Mukha hindi ka galing sa lugar na ito. Wala akong masamang balak. Nais lang sana kitang alukin ng tulong dahil mag-isa ka lang.
Huminto si Monica at tumingin sa kanya. Narito ako para sa isang tao. May kilala ka bang nagngangalang Daryl Darby? Kahit nakahina-hinala siya, ayaw niyang palampasin ang isang pagkakataon. Daryl. Tinanong ni Jay, isa ba siyang mag-aaral mula sa paaralang Hexad? Matagal na panahon nang nasa bayan si Jay, kaya't marami siyang mapagkukunan ng balita. Si Daryl ay manugang ng pamilyang Lindon, sinira niya ang kasal ni Yvonne, at siya ay malubhang nasugatan ng Abbess Mother Serendipity. Nabalitaan niya ang lahat tungkol dito. Si Monica ay natuwa, tumango siya. Oo, siya yun. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Mabilis na sagot ni Jay, nagtanong ka sa tamang tao. Magkaibigan kami ni Daryl. Binibisita ko siya sa kanyang bahay, kaya syempre alam ko kung saan siya nakatira. Tuwang-tuwa si Monica nang marinig yun. Maaari mo ba akong ihatid doon? Iyon ang pagkakataon na matagal na hinihintay ni Jay. Ngumiti si Jay. Syempre, magkaibigan kami ni Daryl. Maaari mo rin akong maging kaibigan. Paano naman kita hindi tutulungan? Tumuro siya sa kahit na anong kalapit, bahay na nasa harap nila. Doon nakatira si Daryl, sumama ka sa akin. Nagsimula siyang manguna. Sinundan siya ng mabuti ni Monica. Labis siyang nasasabik nang maisip niyang makakapagkita na sila ni Daryl. Gayunpaman, hindi niya binaba ang kanyang pagbabantay. Sa daan, nagtanong pa siya tungkol kay Daryl. Sinagot silang lahat ni Jay nang walang kahirap-hirap. Sumagot siya ayon lamang sa kanyang mga nabalitaan. Si Daryl ay tanyag sa lungsog ng Donghae. At sa lahat ng mga kaguluhan na kanyang napuntahan, ang pangyayaring pagpatay sa leon, pagsira sa kasal ng ibang tao, ang lahat sa lungsod ng Donghae ay malamang na narinig ang ilang balita tungkol sa kanya. Nagsimula nang magtiwala si Monica kay Jay at nagpa siyang pabayaan siya sa paligid. Paano niya malalaman ang tungkol kay Daryl kung hindi siya nito kaibigan? Di nagtagal, sinundan niya si Jay sa isang kapitbahayan. Ang kapitbahayan ay mukhang matagal nang inabandona. Kakaunti na lang ang natira. Pinangunahan ni Jay ang cult mistress sa isang gusali sa dulo ng kalye. Binuksan niya ang pinto at pinapasok siya sa pasilyo. Ang gusali ay lumana at wala itong elevator. Naglakad sila hanggang sa ikalawang palapag nang huminto si Jay at sinabi sa sect mistress, "Aking magandang binibini, dito nakatira si Daryl, magpatuloy ka," at kumatok sa pintuan. Naglakad si Monica papunta sa pintuan. Sa sandaling yon, ngumiti si Jay at inagaw ang clutch nang hindi binigyang pansin ni Monica. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagsimulang tumakbo. "Ikaw," sigaw ni Monica. Hindi niya inaasahan na agawin sa kanya ang kanyang clutch. Hindi ba siya kaibigan ni Daryl? Napakawalang hiya. Si Monica ay nanirahan sa isla ng Elysian bilang sect mistress ng medyo matagal. Hindi pa siya naloko bago pa noon. Nang magbalik siya sa kanyang sarili, hindi na makita sa paligid si Jay. Kinagat ni Monica ang kanyang mga labi, galit na galit siya, ngunit hindi niya ito hinabol. Kahit na ang kanyang clutch ay mahalaga, hindi na niya kailangan ang pera dahil nahanap na niya si Daryl. Pagkatapos ay kumatok siya ng 2 beses sa pinto. Ang cult mistress ay labis na nasasabik habang hinihintay niya na buksan ni Daryl ang pinto. Di nagtagal, bumukas ang pinto. Isang babaeng nasa edad na ang nakatayo doon habang nakatingin sa kanya. "Sino ang hinahanap mo?" "Ako ay kinakabahan si Monica. Hinahanap ko si Daryl Darby." "Sino ang babaeng ito?" "Linis ba siya dito?" Napaisip si Monica. Walang pasensya na sumagot ang matandang babae, "Daryl. Walang Daryl dito. Maling address ang nakuha mo." Pagkatapos ay sinara niya ang pinto. "Ano? Maling address?" Tumayo roon si Monica, hindi niya alam ang gagawin. Kinakabahan siya at galit na galit. Nang tuluyan na niyang lipunin ang kanyang mga saloobin, napagtanto niya na ang lalaki ay isang magnanakaw lamang. Nakaramdam ng pagkawala si Monica nang maglakad siya palabas ng magkakalapit bahay. Hindi lamang niya nagawang mahanap si Daryl, ngunit ang kanyang clutch ay ninakaw din, wala siyang pera sa kanya. Sa kabutihang palad, hindi ko nawala ang 2 aklat na ito, bulong ni Monica sa sarili, habang kinuha ang 2 libro mula sa kanyang Amerikana. 2 dami sila ng kataas, taasanag mga banal na kasulatan ng misteryo.
Bago umalis si Monica sa isla ng Elysian, lihim na niyang kinuha ang mga librong ito mula sa silid ng Cult Master. Ang Grandmaster Heaven Cult ay sumali sa bagong daigdig, kaya't ang dalawang banal na kasulatan ay hindi dapat manatili sa kanila. Iyon ang sinabi ni Monica. Inilayo niya ang mga banal na kasulatan at nagpagala-gala sa daan. Naramdaman niyang nawawala siya sa isang lungsod na hindi pa niya nabibisita. Hindi niya alam kung saan pupunta. Wala siyang pera, kaya umupo siya sa isang bangko sa labas ng isang pamilihan. Dumilim ang araw, at nagsimulang mag-alala si Monica. Ang lungsod ng Donghae ay napakalaki. Paano niya mahahanap si Daryl kung nakaupo lang siya doon? Napagpasyahan niyang magtanong-tanong sa paligid kung may nakakaalam tungkol kay Daryl. Kahit na manipis ang tsansa, mas mabuti pa rin kaysa umupo doon at hintayin siyang magpakita. Lalong dumilim, malapit na magsara ang pamilihan. Maraming tao ang naglakad palabas na ng pamilihan. Nag-atubili si Monica bago siya lumakad sa isang binata at nagtanong, "Paumanhin, kilala mo si Daryl Darbay?" Kahit na naloko si Monico bago pa man ang gabing iyon, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumubok ulit. Wala siyang pera sa kanya, kaya't hindi siya maaaring umupo at maghintay lamang. Kahit anong mangyari, kailangan niyang hanapin si Daryl. Tumingin sa kanya ang binata at sumagot, "Dapat kang pumunta sa tirahan ng Lindon upang hanapin si Daryl." Sinubukang maging sarkastiko ng binata. Si Daryl ay kilala sa lungsod ng Donghae, narinig ng lahat ang tungkol sa kanya. Hindi inaasahan ni Monica na may isang tao ang biglang makakaalam tungkol kay Daryl. Kumunot ang kanyang mga kilay nang marinig ang mga salita nito. Bakit pupunta ang isang tao sa tirahan ng Lindon upang hanapin si Daryl? Gustong magtanong pa ni Monica, ngunit lumakad na ang binata. After she asked a few other persons, Monica finally managed to find Lindon residence address. She decided to go straight there. Matapos niyang tanungin ang ilang iba pang mga tao, sa wakas ay nagawang matagpuan ni Monica ang address ng tirahan ng Lindon. Nagpasya siyang dumiretso doon. Sa tirahan ng Lindon, ginawa ni Lola Lindon ang kanyang pang-umagang tsaa sa may bulwayagan. Ang ilan sa mga nakababatang miyembro ng pamilya ay masayang nakikipag-usap sa isa't isa. Si Daryl, ang kanilang manugang na lalaki, ay ginawang biro ang pamilyang Lindon sa lungsod ng Donghae. Sa wakas ay napaalis na nila ito. Isang batang lalaki ang lumakad papasok sa bulwagan at sumigaw, "Lola, mayroong isang ginang sa labas," at hinahanap niya si Daryl. Isang babaeng hinanap si Daryl. Nakasimangot si Lola Lindon nang marinig ang pangalan. "Dali! Dali! Bilisan mo at tingnan niyo." Humakbang siya patungo sa pangunahing bulwagan, at ang natitirang pamilya ay sumunod sa likuran niya. Si Monica ay nasa pintuan. Nagulat ang lahat nang makita siya. Mukha siyang maganda, kaakit-akit, at mayroon siyang sexing katawan. "Sino ka?" tanong ni Lola Lindon. Ngumiti si Monica. "Mawalang galang na po, dito ba nakatira si Daryl?" "Ano ang relasyon mo kay Daryl?" tanong ng Lola. Ang natitirang pamilya Lindon ay tahimik na tumingin kay Monica, lalo na si William. Paano naiugnay ang magandang binibining ito kay Daryl? Isa pa ba siya sa mga kababaihan ni Daryl? Tangina! Ilang kabit ba mayroon siya? Si Yvonne ay iisa, at isa pa ang lumitaw. Hindi mapalagay si Monica sa pagtitig nila sa kanya. Pinilit niyang ngumiti. "Kaibigan ako ni Daryl." "Kaibigan?" Malamig na ngumiti si William. "Sa tingin ko ikaw ay isa sa mga babae niya. Mukha kang maganda at elegante, ngunit ikaw ay isang mababang babae lamang." Ang mga salita ni William ay nagsindi ng apoy sa lahat. Nagsimula ang lahat na magbigay ng puna sa kanya. Napakababaw naman ng babaeng ito. Gaano kasama ang babaeng ito? Sinimulan siyang punahin ng lahat. Nanginginig sa galit si Monica. "Ikaw, anong mga pinagsasabi mo?" Ang lahat sa isla ng Elysian ay ganap na iginagalang siya. Hindi pa siya napahiya kailanman sa ganoong pamamaraan. "O sige, manahimik." Naglakad papunta si Lola Lindon dala ang kanyang tungkod. Napatingin siya kay Monica. Wala si Daryl. Ang bastardong iyon ay hindi na nauugnay sa pamilya Lindon. Kung gayon, desperadong tanong ni Monica, mayroon ba siyang iba pang mga kamag-anak sa lungsod ng Donghae?
Malamig na sumagot si Lola Lindon, siya ang pangalawang anak ng pamilyang Darbay. Lahat ng kanyang mga kamag-anak ay naroon sa tirahan ng Darbay. Pagkatapos nito, dinala ng matandang babae ang lahat pabalik sa loob ng bahay. Bago siya umalis, siya ay lumingon at sinabi, "Alagaan mo ang iyong sarili, at ang iyong dignidad bilang isang babae. Ano ang makukuha mo bilang kabit ni Daryl? Isang pitaka lang." Bumagsak ang pinto pagkatapos nito. Tumayo si Monica sa labas ng bahay, nanginginig ang kanyang katawan. Siya ay hiyang-hiya at galit, gusto niyang umiyak. Talagang nalungkot ang cult mistress. Pumunta siya sa pamilyang Lindon na may pag-asa, hindi niya inaasahan na mapahiya siya. Kinagat ni Monica ang kanyang mga labi, grabe ang naramdaman niya. Naghintay siya sandali upang kumalma bago siya umalis sa tirahan ng Lindon. Pagkatapos ay tumungo siya sa tirahan ng mga Darbay. Nabanggit ni Lola Lindon na ang lahat ng mga kamag-anak ni Daryl ay pawang nasa tirahan ng Darbay. Kailangan niyang puntahan at alamin ang tungkol doon ng mag-isa. Makalipas ang kalahating oras, sa tirahan ng mga Darbay. Ang pamilyang Darbay ay nagsagawa ng isang malaking proyekto sa pamilihan. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng halos 10 bilyong pera. Ang bawat isa ay naging abala sa nagdaang ilang araw, lahat ay nasa labas para sa negosyo. Si Yumi lang ang naiwang mag-isa sa bahay. Sinuri niya ang mga account upang makuha ang kita ng pamilya Darby para sa buwan. Ang isa sa mga miyembro ng pamilya Darby ay tumakbo papunta sa kanya. "Ate, may isang binibini sa may pintuan." Hinahanap niya si Daryl. Isang babae ang nandoon para kay Daryl. Ngumiti si Yumi. May naghahanap kay Daryl sa bahay ng pamilya Darby. Alam ng lahat sa lungsod ng Donghai na si Daryl ay naalis na sa pamilya. Hindi plano ni Yumi na salubungin siya, ngunit nag-usisa siya, kaya't pumunta siya sa may pintuan. Makalipas ang kalahating oras. Ang cult mistress ay balisang umupo sa bulwagan, habang hinihintay niya si Daryl. Lumabas si Yumi sa bulwagan. Nakaagaw pansin sa kanya ang cult mistress nang makita niya ito. Hindi mukhang pamilyar ang magandang ginang. Mukhang siya ay galing sa isang mahalagang lugar, parang hindi siya isang ordinaryong tao. Hindi siya pinaalis agad ni Yumi. Nagtataka niyang tinanong si Monica, "Ano ang kaugnayan mo kay Daryl? Bakit mo hinahanap si Daryl?" Pagkatapos ay idinagdag niya, "Ako ang hipag ni Daryl." Sumagot kaagad sa kanya si Monica nang mabalitaan na si Yumi ay hipag ni Daryl. "Ako ay mabuting kaibigan ni Daryl." Isang mabuting kaibigan ni Daryl. Nagulat si Yumi, siya ay ngumiti. Nang makita niya ang mapula, pulang mukha ni Monica, naniniwala siyang tiyak na mayroon silang kakaibang relasyon. Si Daryl ay tila may karelasyon sa lahat. "Ate, nandito ba si Daryl?" Excited na tanong ni Monica. Si Monica ay pagod na. Wala siyang kinain o ininom na tubig sa buong araw, at away pa siya ng pamilya Lindon. "HMM." Sarkastikong ngumiti si Yumi. "Hindi siya nakatira dito. Sa alam ko, wala siya sa lungsod ng Donghai." Nakahiga si Yumi dahil wala siyang ideya kung nasaan ang walang kwentang Daryl. Si Daryl ay wala sa lungsod ng Donghai. "Anong gagawin ko?" Nag-alala si Monica. Hindi sigurado si Monica sa kung ano ang gagawin niya. "Ate, kararating ko lang sa lungsod ng Donghai, at ang lahat ng pera ko ay ninakaw. Wala na akong mapupuntahan." Inaasahan ni Monica na papayagan siya ni Yumi na makituloy muna dahil wala siyang pera. Naintindihan ni Yumi ang ibig sabihin ni Monica. Nagkunwari siyang pinag-isipan muna ito bago niya sinabi, "Ako ang hipag niya, dapat akong gumawa ng mga kaayusan para sayo." Gayunpaman, ang tirahan ng Darby ay wala ng bakante. Bukod roon, ang negosyo ng aming pamilya ay hindi maayos sa ngayon, kaya't hindi rin kita mabibigyan ng pera. Nabigo si Monica. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, "Wala akong hinihinging kahit ano. Kailangan ko lang ng matuluyan at kaunting makakain habang hinihintay kong bumalik si Daryl. Wala siyang ibang mapagpipilian." Ngumiti si Yumi habang nagkukunwaring may pakialam. "Huwag kang mag-alala, kaibigan ka ni Daryl, kaya't parang pamilya na rin tayo. Hindi kita papayagang walang matitirhan." Patuloy na sinabi ni Yumi, "Bakit kaya hindi ako kumuha ng trabaho para sa iyo? Maaari kang manatili doon at kumita ng ilang pera.
Ipapaalam ko sa iyo kung mayroon na akong balita mula kay Daryl. Ano sa palagay mo? Ayos yan, walang pag-aatubiling sagot ni Monica habang tumango ito. Maraming salamat. Ang cult mistress ay bumuntong hininga. Sa wakas, mayroon na siyang matutuluyan. Naniniwala pa rin siya na hinding-hindi siya sasaktan ng hipag ni Daryl. Mahusay. Hayaan mo akong mag-ayos ng ilang bagay para sa iyo. Tumayo si Yumi at inabot ang telepono. Ang kaibigan ni Yumi ay nagbukas ng isang karaoke bar. Plano ni Yumi na irekomenda si Monica na magtrabaho doon, ang babae ni Daryl na may trabaho sa gayong lugar, malamang sa malamang magagalit yon. Hindi mapigilan ni Yumi ang pagtawa nang maisip niya iyon. Marahan siyang nagsalita sa telepono, "Kumusta? Narinig ko na kailangan mo ng tulong sa iyong bar. Pwede akong magrekomenda ng isang magandang binibini." Ang cult mistress ay nakaupo doon, hindi niya alam kung ano ang haharapin niya sa lalong madaling panahon. Tinapos ni Yumi ang tawag at naglakad pabalik sa bulwagan ng nakangiti. Ibinigay niya ang address ng bar kay Monica at sinabi sa kanya na naayos na ang kanyang magiging trabaho. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Monica sa address na ibinigay sa kanya ni Yumi. Ito ay isang bagong bukas na karaoke bar. May naramdaman si Monica na hindi tama pagdating niya, ngunit nanahimik lamang siya. Inirekomenda siya ng hipag ni Daryl, marahil ang mga tao roon ang mag-aalaga sa kanya. Ang tagapamahala ng bar, isang ginang na talagang makapal ang makyup, ay si Janete. Karamihan ng mga tao ay tinawatawag siyang Ate Janete. Tumingin si Janete kay Monica at tumango ng kasiya siya. Hindi masama, sobrang ganda. Ang titig ni Janete ay hindi nagpapanatag sa pakiramdam ni Monica. Hindi siya sigurado kung bakit tumingin siya sa ganoong pamamaraan. Ate Janete, salamat sa pag-aalaga mo sa akin, mahinang sabi ni Monica. Ngumiti si Janete, huwag kang magalala, tiyak na alagaan kita. Nabanggit ni Yumi sa tawag na huwag magbigay ng kahit anumang espesyal na kaayusan o alagaan si Monica, walang espesyal na pagtrato. Sa sinaunang libingan sa Yellow Dragon Mountain, sina Daryl at Yvette ay nasa tabi pa rin ng kristal na kabaong, nasa paglilinang pa rin sila. Ang Immortal Energy Palm ay talagang kakaiba. Matapos ang maraming araw, kailangan pa malaman ni Daryl ang buong proseso ng paglilinang. Mukhang kailangan pa nila ng mas marami pang oras. Si Daryl at Yvette ay nakatuon sa kanilang paglilinang na nakalimutan na nila kung nasaan sila. Sa nakaraang ilang araw, kapag si Daryl ay nasa paglilinang, dalawang makabuluhang insidente ang nangyari. Una, ito ang Elysium Gate. Ang Elysium Gate ay sumira ng ilang madilim na kapangyarihan sa nakaraang ilang araw. Ang lahat ay labis na nagpapasalamat sa kanila. Ang iba pang pangyayari ay ang isang bagong sekta na nabuo. Ito ay ang sektang Bulaklak ng Bundok, at si Dax ay ang punong sekta. Ang sektang Bulaklak ng Bundok ay may halos 10,000 mga miyembro mula nang magsimula ito. Nagtataka ang lahat kung paano ang isang bagong sekta ay maaaring magkaroon ng 10,000 mga miyembro. Matapos sirain ni Daryl, Dax at Chester ang sektang Kunlun, nahuli nilang buhay ang lahat ng mga kasapi. Pagkatapos ay nakuha ni Dax silang lahat upang sumali sa kanyang sektang Bulaklak ng Bundok sa Kunlun Town. Ito ay isang maliit na bayan na matatagpuan sa ibaba lamang ng bundok ng Kunlun. Kilalang kilala ito dahil sa sektang Kunlun. Si Dax at Chester ay nasa isang bar sa bayan ng Kunlun para uminom. Ang kanilang mesa ay puno ng masasarap na pagkain. Nagmamalaki at masaya si Dax mula nang mai-set up niya ang sektang Bulaklak ng Bundok. Tinanong ni Chester, "Dax, paano mo nakuha ang pangalang sektang Bulaklak ng Bundok? Nais mo bang maging haring unggoy?" Kahit na ipinagmamalaki ni Chester ang bagong sekta ni Dax, naisip niya na masyadong nakakatawa ang pangalan nito. Tumawa si Dax. Si Daryl ang nakaisip ng pangalan. Nabanggit niya ito noong nagsasalita ako tungkol sa pagbubuo ng isang bagong sekta. Kung iisipin mo ito ay lubos na nakakatawang pangalan. Pareho silang nagkatinginan at nagtawanan. Oh, tama. Biglang kinuha ni Dax ang kanyang cellphone at nagreklamo, "Tumawag ako kay Daryl noong isang araw upang makipagkita sa amin sa bundok ng Kunlun upang tingnan ang kayamanan ni Leroy. Sinabi niya na maaaring makapunta siya. Ilang araw na ang lumipas ngayon at wala pa rin siya rito at hindi ko matawagan ang cellphone niya." Bumuntong hininga si Chester.
Oo, ano kaya ang pinagkaka-abalahan niya? Akala ko mabibigyan natin siya ng sorpresa. Inabot niya ang isang banal na kasulatan. Ang kasulatan ay may berdeng takip, at ang mga salitang kataas, taas ang banal na kasulatan, ay nakasulat sa ibabaw nito. Natagpuan nila ang banal na kasulatan sa boltahe ng kayamanan ni Leroy. Sa pamilya Carter. Dito ay taglagas na. Ang mansyon ng Carter ay napakagulo, ito ay isang masayang kapaligiran. 3 araw na lang at kaarawan na ni Sarah, lahat ay nandoon para sa kanyang kaarawan. Nasa loob ng kanyang silid si Sarah. Maraming mga gintong maskara sa istante, malapit sa pintuan, lahat ng mga maskara ay natatangi. Ang mga miyembro ng Elysium Gate ay magugulat kapag nakita nila yon. Ang mga maskara ay simbolo ng Sectmaster Indomitable Darby. Alam ng lahat na ang Indomitable Darby ay maglalagay ng isang ginintuang maskara sa tuwing siya ay lilitaw. Mayroong ilang siyam na dragong mga watawat ng hustisya sa tabi ng kama ni Sarah din. Si Sarah ay isang malaking tagahanga ng Elysium Gate. Hinahangaan niya ang Indomitable Darby, pangarap nito na makilala ang lalaki. Nang marinig niya ang tungkol sa kung paano nawasak ng Elysium Gate ang ilang madilim na kapangyarihan, hinahangaan palalo ni Sarah ang Indomitable Darby. Naisip niya na siya ang pinakadakilang bayani sa buong mundo. Kinuha niya ang gintong maskara at pinunasan ito ng mabuti. Ang kanyang ama ay si Zoran, at ang kanyang ina ay si Susan. Mayroon din siyang kapatid na babae, si Rachel. Nakatayo sa likuran niya ang kanyang pamilya. Ngumiti ang lahat habang nakatingin sa kanya. Nag-aalala si Susan. Ang kanyang anak na babae ay labis na humahanga sa Indomitable Darby, ang kanyang silid ay puno ng mga watawat at maskara. Isinuot ni Sarah ang maskara na kanyang pinunasan, at tinanong si Rachel, "Ano ang hitsura ko, ate? Mukha ba akong Indomitable Darby?" Tumawa si Rachel. "Hindi ko pa nakikilala ang Indomitable Darby. Bukod roon, lahat ng iyong maskara ay hindi tunay, kopya lamang ang mga ito." Pagkatapos ay kumuha si Rachel ng isang gintong maskara, at isinuot sa kanyang mukha. Humanga din si Rachel kay Indomitable Darby. Ang lahat ng mga kababaihan ay humahanga sa isang bayani na tulad niya. Tumawa si Sarah. Kapag nakilala ko siya sa hinaharap, baka bigyan niya ako ng isang tunay na gintong maskara. Nagkatinginan sina Susan at Zoran at ngumiti nang marinig ang sinabi ng kanilang anak na babae. Sinabi ni Susan, "Sarah, ang iyong ika-negatibo 18 na kaarawan ay sa loob na ng 3 araw. Mayroon ka bang mga hiniling?" Ngumiti si Zoran. "Matanda ka na sa edad na 18 taong gulang. Sabihin mo sa akin ang iyong mga kahilingan, at susubukan ko ang aking makakaya upang matupad ito para sayo." "Talaga?" Nasasabik si Sarah. Agad niyang sinabi, "Mayroon akong 2 mga kahilingan. Ang aking unang hiling ay ang aking kapatid na si Daryl, ay makarating sa aking pagdiriwang." Hindi niya nakita ang kanyang kapatid ng ilang sandali, na-miss niya ito. Daryl. Ngumiti sina Zoran at Susan. Si Daryl ay ang kanilang inaanak. Tiyak na pupunta siya sa pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang kinakapatid na babae. Tumango si Zoran. "Mabuti naman kung ganon, tatawag ako sa kanya mamaya." "Ayos!" Tumango si Sarah at pagkatapos ay nagpatuloy na sinabi, "Ang aking pangalawang kahilingan ay ang Indomitable Darby na dumating sa aking kaarawan." Medyo nahihiya si Sarah. Ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay humahanga kay Indomitable Darby. Tiyak na maiinggit sila sa kanya kung dadalo ito sa kanyang pagdiriwang. Inaabangan niya talaga ito. Nagulat si Zoran, ngunit ngumiti siya. Ito ay ang pinunong sekta ng Elysium Gate, walang ibang paraan para makipag-ugnay sa kanya si Zoran. Paano niya mapapadala ang imbitasyon sa kanya? Bago pa tumugon si Zoran, sinabi ni Rachel, "Kapatid, si Indomitable Darby ay isang bayani, at sinusuportahan ko ang iyong pangalawang hiling. Tulad naman kay Daryl, siya ay hindi naiba." Nainis si Rachel nang marinig ang pangalan ni Daryl. Sumagot si Sarah, "Si Daryl ay kapatid natin. Sa palagay ko siya ay kasing lakas ng Indomitable Darby. Huwag mong kalimutan, nakakagawa rin siya ng mga elixir." Hindi pa maintindihan ni Sarah ang dahilan kung bakit ayaw ni Rachel kay Daryl. Naramdaman niya na siya ay isang mabuting tao. Sumagot si Rachel, "Maaari mong aminin na si Daryl ay iyong kapatid, ngunit hindi ko gagawin yon.
Patuloy niyang sinabi, si Daryl at Indomitable Darby ay may parehong apelyido. Gayunpaman, magkaiba sila. Paano mo maikukumpara silang dalawa? Kay Rachel, si Indomitable Darby ang nag-iisang bayani para sa kanya. Ito ay isang insulto upang ihambing si Daryl sa kanya. Kumunot ang noo ni Zoran. Rachel, bakit mo yang mga bagay na yan tungkol sa kapatid mo? Sumusobra na si Rachel. Tumango din si Susan, gusto niyang tumigil na sa pagsasalita si Rachel. Maraming beses siyang nagmakaawa kay Daryl bago siya nangako na hindi na muling magsasalita tungkol sa insidente ng kagubatan ng Peach Blossom. Hindi napansin ni Rachel ang hudyat ni Susan. Patuloy niyang sinabi, Tatay, tama ako. Natalo ni Indomitable Darby ang 10 mga kalaban, ang sektang Coastline at ang sekta ng Espiritong Apoy. Lahat iyon ay magagaling na gawain. Ngumisi si Rachel. Kumusta naman si Daryl? Isa lang siyang walang silbi na tao na kinamumuhian ng lahat. Nainis si Zoran nang marinig niyang minaliit ni Rachel si Daryl. Naramdaman ni Susan na hindi tama ang nangyayari. Okay sige, huwag na natin itong pag-usapan. Tumingin si Susan kay Sarah at sinabi, Sarah, susubukan naming tulungan ka sa iyong pangalawang kahilingan, ngunit hindi namin alam ang tunay na pagkatao ni Indomitable Darby. Sinabi ni Zoran, tama yan, wala pang nakakakilala sa kanya, at walang nakakaalam kung ano ang hitsura niya, o kung gaano na siya katanda. Wala akong pakialam, gusto kong makilala siya. Giit ni Sarah habang nakayakap kay Susan. Ngumiti si Susan at tumingin kay Zoran. Bakit hindi tayo kumuha ng isang taong magpapadala ng imbitasyon para sa Elysium Gate? Baka dumating ang ating kapatid na Indomitable Darby. Kahit na hindi pa niya ito nakikilala, naniniwala si Susan na ang pinunong sekta ng Elysium Gate ay isang taong mas matanda sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit siya tinawag na bilang isang kapatid. Mabuti. Tumango si Zoran. Gagawin niya ang kanyang makakaya upang matupad ang kahilingan nito sa kanyang 18 kaarawan ng kanyang anak na babae. Mas maraming oras pa ang lumipas sa sinaunang libingan sa bundok ng Dilaw na Dragon. Bumuntong hininga. Huminga ng malalim si Daryl, at dahan-dahang binuksan ang kanyang mga mata, isang maliwanag na ilaw ang nagniningning mula sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa lupa. Naramdaman ni Daryl ang lakas na nakataas mula sa kanyang katawan, umikot ang kapaligiran. Natapos niya ang paglilinang ng Immortal Energy Palm. Ngumiti si Daryl, sobrang nasasabik siya. Ang kanyang paglalakbay sa sinaunang libingan ay naging mabunga. Hindi lamang siya na-upgrade sa susunod na 3 antas, ngunit nilinang din niya ang Immortal Energy Palm. Ito ay mas mahusay kaysa sa pag-akyat ng 9 na dragon. Si Yvette ay natuwa din, natapos na rin niya ang kanyang paglilinang. Ang Immortal Energy Palm ay napakalakas, sobrang sulit ng oras na ginugol natin dito. Tumango si Daryl. Tama siya. Naroon sila ng higit sa 20 araw, ngunit sulit ang kanilang pagsisikap. Master Zhao Yun, habang buhay akong magpapasalamat sa iyo. Hindi ko kailanman gagamitin ang kapangyarihang ito upang lumikha ng gulo para sa ating lipunan. Yumuko si Daryl sa kristal na kabaong, sobrang determinado siya. Ginawa din ni Yvette, yumuko siya, at sinabi, maraming salamat, guro. Kahit na siya ay isang prinsesa, yumuyuko pa rin siya sa kanyang pinuno, kinuha niya ang kanyang elixir, at nilinang ang Immortal Energy Palm. Mabuti, tara na, sabi ni Daryl kay Yvette, at agad silang umalis. Sinira din ni Daryl ang banal na kasulatan ng Immortal Energy Palm sa stele, bago sila umalis. Ito ay isang malakas na banal na kasulatan, hindi ito dapat makita ng mga may masamang balak. Mas mabuti kung mawasak ito. Nang marating nila ang pasukan ng kuweba, nakita nila ang Royal Rat Guard, at ang Royal Ox Guard ay naghihintay para sa kanila doon. Ang Royal Rat Guard ay natuwa nang makita si Yvette, mabilis siyang sumulong at binati ito. Namangha si Daryl sa mga maharlikang gwardiya ni Yvette. Ito ay matapat na naghintay para sa kanya. Ring! Ring! Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Daryl. Kumunot ang noo niya. Walang signal sa kuweba. Paglabas pa lang niya ay tumunog na agad ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nakita na si Zoran ang tumatawag. Bakit siya tatawagan ng kanyang ninong? Sinagot agad ni Daryl ang tawag.
Parang masaya si Zoran nang masagot ang tawag. Daryl, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Maraming beses na kitang tinawagan. Ninong, naging abala ako sa nakaraang mga araw. Ngumiti si Daryl. Tumango si Zoran sa sarili. Makinig ka, 18 karawan ni Sarah bukas, at dapat kang dumating. Ikaw. Ano ang nangyari? Tumingin si Daryl sa kanyang cellphone, namatay ang baterya. Siya ay nasa loob ng kuweba ng maraming araw. Kahit na hindi pa niya nagamit ang kanyang telepono, patay na ang baterya. Ang cellphone ay namatay bago nila natapos ang tawag. Inimbitahan siya ni Zoran sa birthday party ni Sarah kinabukasan. Nagustuhan ni Daryl si Sarah, siya ay isang kaibig-ibig at magandang babae. Sumipol si Daryl. Hindi nagtagal, isang puting anino ang lumipad sa kalangitan na sobrang bilis. Ito ay ang agila ng niyebe. Ang agila ng niyebe ay naghintay sa malapit nang pumasok si Daryl sa kuweba. Hindi pa ito umalis, at nasisiyahan na marinig ang sipol ni Daryl. Mabilis itong lumipad kay Daryl at hindi sinasadyang kumalabog sa kanya ng mahina. Hinawakan ni Daryl ang kanyang mga balahibo, at pagkatapos ay tumalon sa kanyang likuran. Pagkatapos ay lumipad sila sa mansyon ng Carter. Pinadyak ni Vete ang kanyang mga paa. Hoy, ngayon kukunin mo ang agilang niyebe, paano naman ako? Paano ako makakabalik sa lungsod ng Donghae? Tanong ni Yvette. Nagkibit balikat si Daryl. Maaari mong gawin ang kahit na anong gusto mo, may paa ka diba? Ikaw, kinagat ni Yvette ang labi. Bakit hindi mo ako isamang sumakay sa agila ng niyebe? Kaya nitong magdala ng ilang tao. Paumanhin, Prinsesa Yvette. Ngumiti si Daryl. Papunta ako sa mansyon ng Carter sa Mid-City. Kakailanganin mong maghanap ng sarili mong paraan para makauwi. Hinimas ni Daryl ang lig ng agila ng niyebe. Ang higanting ibon ay humuni at iniunat ang mga pakpak nito bago ito lumipad. Daryl, hintayin mo ako. Nanginginig sa galit si Yvette, kinuyom niya ang mga kamao. Nahiya siya nang maalala ang nangyari sa loob ng kuweba, pinamasahe niya ang kanyang paa at binati siya bilang kanyang ama. Pulang-pula ang mukha niya habang iniisip ang nangyari. Si Daryl ay nasa agila ng niyebe, at sila ay nasa kasing taas langit. Hindi siya sigurado kung bakit, ngunit pakiramdam ni Daryl na parang may kulang. Nararamdaman na ito ay isang bagay na mahalaga, ngunit hindi niya maalala kung ano ito. Nakalimutan niya na ililigtas niya ang cult mistress. Nang umalis siya sa kuweba, nagambala siya sa tawag ni Zoran, at pagkatapos ay nakalimutan niya na yon. Sa mansyon ng Carter sa Mid-City. Alas 6 na ng gabi, at hindi pa madilim sa mga oras na iyon. Ang buong mansyon ng Carter ay nailawan ng mga makukulay na ilaw. Ang hardin, koridor at kung saan man ay puno ng mga ilaw. Ito'y pagdiriwang na ng kaarawan ni Sarah kinabukasan. Lahat ng pamilya Carter ay nilagyan ng dekorasyon ang buong mansyon ng masaya. Isang malaking, puting agila ang lumipad sa kalangitan. Wow, napakalaking agila. Sobrang ganda nito. Teka, may isang tao sa agila. Si Maestro ba yon? Bumalik na si Maestro. Namangha ang buong pamilya Carter na makita si Daryl na nasa agila ng niyebe. Bumaba ang higanting agila at lumapag sa hardin. Ang lahat ay nagtipon upang tingnan ang agila ng niyebe. Nagtataka ang lahat, ngunit wala sa kanila ang nagtangkang lumapit sa ibon. Ang agila ng niyebe ay nasasabik na makita ang lahat, tuloy-tuloy nitong ipinagpag ang mga pakpak. Ayos yan. Sige na at maglaro ka na. Ngumiti si Daryl habang kausap ang agila ng niyebe. Ang agila ng niyebe ay binuklat ang mga pakpak nito at lumipad, at nawala ito sa langit. Namangha ang lahat, hindi ka paniwalang nilalang. Dumaan si Daryl sa harap ng maraming tao, at pumasok sa bulwagan. Pagkatapos ay napagtanto niya na hindi siya nakapagdala ng regalo para kay Sarah. Si Sarah ang pinakamabait na tao sa pamilyang Carter. Paanong hindi siya nakapaghanda ng isang malaking regalo para sa kanyang 18 karawan? Agad niyang kinuha ang cellphone at dinyal ang number ni Zephyr, at inutusan itong bumili ng regalo para sa magdiriwang ng karawan. Pagkatapos nito, pumasok si Daryl sa bulwagan. Dalawang magagandang kababaihan ang sabay na pumasok din sa bulwagan. Sila Sarah at Rachel, at sila ay maganda sa kanilang sariling pamamaraan.
Si Sarah ay nakasuot ng isang maikling puting damit at perpektong ipinamalas nito ang kanyang katawan. Mukha siyang kaibig-ibig. Si Rachel ay nasa isang peres ng masikip na pantalon na itim at nagmukha siyang sexy. Kapatid na Daryl. Nagulat at nasabik si Sarah nang makita si Daryl. Tumakbo siya papunta sa kanya at niyakap ng mahigpit ang lalaki. Nasiyahan si Daryl sa sandaling ito. Si Sarah ay lumaking perpektong binibini. Ngumiti si Daryl. Sarah, namiss mo ba ako? Tumango si Sarah. Oo, bawat araw na lumipas. Hinawakan ni Daryl ang kanyang ulo. Ang kanyang maliit na kapatid na babae ay masyadong kaibig-ibig. Kinunot ni Rachel ang kanyang noo at sinabi, Sarah, bumaba ka nga. Paano niyang nagawang yakapin ang walang kwentang lalaking yon? Paano niyang nagawang yakapin siya ng ganoong paraan? Masyadong nakakabastos naman yon. Wala akong pakialam, masaya ako. Ngumiti si Sarah. Kuya Daryl, ano ang ibibigay mo sa akin para sa aking karawan bukas? Ngumiti si Daryl. Huwag kang magalala. Naghanda ako ng isang malaking regalo para sa'yo. May magpapadala rito dito bukas. Sorpresa yon. Talaga? Tuwang-tuwa si Sarah, hinalikan niya sa pisngi si Daryl. Kuya Daryl, ikaw na talaga ang pinakamagaling. Pilit na ngumiti si Daryl. Sarah! Inis na si Rachel. 18 taon na si Sarah sa susunod na araw, siya ay matanda na. Paano niya nagawang halikan ang isang tao na ganoon, lalo na si Daryl? Hindi pinansin ni Daryl si Rachel at ngumiti. Sabihin mo sa akin, Sarah. Ano ang mga hiling mo? Hayaan mong tuparin ko ang iyong hiling sa iyong kaarawan. Si Sarah ay sobrang cute, tinrato siya ni Daryl na parang tunay na kapatid. Tuwang-tuwa na sinabi ni Sarah, mayroon akong 2 mga kahilingan. Ang una ay dumalo ka sa aking kaarawan. Natupad na ito ngayon. Ang iba ko pang kahilingan ay makilala ang pinunong sekta ng Elysium Gate, si Indomitable Darby. Kuya Daryl, maaari mo ba siyang yayain sa aking pagdiriwang? Natuwa si Daryl. Tila si Zephyr ay maayos na pinamahalaan ang Elysium Gate, talagang hinahangaan ni Sarah ang sekta. Naging komplikado ang pakiramdam ni Daryl. Sobrang daling matupad ang kanyang hiling na makilala ang Indomitable Darby, ngunit hindi siya maaaring nandoon bilang 2 tao sa parehong lugar, at sa parehong oras. Pinag-isipan ito ni Daryl at sinabi, palagi siyang wala, kaya hindi ko siya maanyayahan. Bakit hindi ko anyayahan ang iba pa niyang mga kasama, Henry B. General, ang 4 na warlords, at ang pinuno ng 10 langit? Tuwang-tuwa si Sarah nang marinig yon. Talaga? Tumalon siya pababa. Kahit na wala si Indomitable Darby, si Henry B. General, ang 4 na warlords, at ang pinuno ng 10 langit ay magaling din lahat ng kanyang mga kaibigan ay talagang mainggit sa kanya. Tumango si Daryl. Kailan pa ako nagsinungaling sa iyo? Imbitahan ko sila sa pagdiriwang ng iyong kaarawan bukas. Tumawa si Rachel at sinabi, sinungaling ka. Sa palagay mo malaya silang makakapunta sa pagdiriwang? Magkakaroon ba ng oras ang mga magagaling na bayani na dumalo sa pagdiriwang ng kaarawan ng isang batang babae? Parang napaka-imposible naman yata nito. Napatingin si Rachel kay Daryl at sinabing, huwag kang magsinungaling kay Sarah. Kaarawan niya bukas. Huwag mo siya basta lang napapangakuan. Malalang bagay yon. Si Daryl ay dumating ng walang dala at nagsinungaling kay Sarah na ang regalo ay darating sa susunod na araw. Nakatawang isipin na maaari siyang mag-imbita ng mga bayani mula sa Elysium Gate para sa pagdiriwang. Kinamuhian ni Rachel si Daryl. Chinang na! Ano ang nangyayari kay Rachel? Bakit niya ginugulo ang pag-uusap namin ni Sarah? Naisip ni Daryl. Naiinis na ito sa kanya. Tumingin siya kay Rachel at ngumiti ng malamig. Sino ang nagsabi sa iyo na hindi sila pupunta? Ang mga tao mula sa Elysium Gate ay tatanggapin ang aking paanyaya. Bakit kanila pakikinggan? Tumawa si Rachel. Sino sa tingin mo ikaw? Bakit ka pakikinggan ng Elysium Gate? Ikaw ay isang manugang lamang. Lalong tumawa si Rachel. Sa pagkakaalam ko, ikaw ay hindi na manugang ngayon. Narinig kong pinatalsik ka ng pamilyang Lindon. Wala nang may pakialam sa iyo, lalo na ang Elysium Gate. Isang kang sinungaling.
Galit na galit si Daryl, ngunit ngumiti siya at sinabi, tumatanggi akong makipag-usap sa'yo. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hinawakan ni Rachel ang kamay ni Sarah at sinabi ulit, Sarah, lumayo ka sa taong walang silbi na ito. Sa isang sinihan sa may pulang watawat na kalye, sa lungsod ng Donghae. Umupo sina Lily at Wade sa huling hilera sa VIP na sinihan. Si Wade ang pambato ni Samantha para maging kasintahan ni Lily. Si Lily ay may isang tube ng popcorn habang pinapanood nila ang nakakakilig na pelikula sa screen. Ito ay isang malungkot na kwento. Umiyak si Lily nang maghiwalay ang bidang lalaking karakter sa babaeng karakter. Lilibod, pwede kang umiyak sa balikat ko, malumanay na sabi ni Wade. Ngumiti si Lily. Salamat, ngunit ayos lang ako. Huminga ng malalim si Wade nang magkaroon ng lakas ng loob na hawakan ang kamay ni Lily habang nakangiti. Lilibod, nakakaantig ang pelikulang ito. Gusto mo bang magkape tayo pagkatapos nito? Maaari tayong umakyat ng bundok bukas dahil wala akong gagawin. Tara't gawin natin ang isang nakaka-relax na akyat ng bundok. Masiglang tiningnan ni Wade si Lily. Mula nang magsimula silang lumabas higit sa isang linggo na ang nakakaraan, wala siyang pagkakataon na hawakan ang kamay ni Lily. Kati na siyang hawakan ang kamay nito. Nasindak si Lily nang hawakan ni Wade ang kamay niya. Sumagot siya, ayokong pumunta sa kahit saan bukas. Siguro sa susunod na lang. Nagulat si Wade. Bakit? Kinagat ni Lily ang kanyang labi at sinabing, hindi ako handa. Ano ang kailangan mong ihanda para sa pag-akyat ng bundok? Kailangan mo lang ng isang hanay ng mga pang-larong mga damit, nakangiting sabi ni Wade. Sumama ka na sa akin, pakiusap, Lilibod? Hindi siya matanggihan ni Lily, kaya pumayag itong sumama na sa kanya. Matapos ang ilang araw kasama si Wade, naramdaman ni Lily na siya ay isang mabuting tao. Siya ay guwapo at mayaman, siya ang perpektong kandidato para maging isang kasintahan. Kahit na si Lily ay konserbatibo, hindi niya binawi ang kanyang kamay, hinayaan niya lang na hawakan ni Wade ang kanyang kamay. Kinabukasan sa mansyon ng Carter sa Mid-City. Ito na ang pagdiriwang ng kaarawan ng bunsong anak na babae ni Ginoong Carter. Ang mansyon ay nagkaroon ng isang napakaganda at maligayang kapaligiran. Palaging pinapabora ni Ginoong Carter ang kanyang bunsong anak na babae, maraming tao ang dumating upang ipagdiwang ang kanyang ika-18 kaarawan. Maraming uri ng mga marangyang kotse ang nakaparada sa lot malapit sa hardin. Ang mga kinatawan mula sa maraming kilalang mga pamilya at iba't ibang mga sekta ay naroon upang dumalo sa pagdiriwang ng kaarawan ni Sarah. Kahit na ang lahat ay naroroon upang dumalo sa pagdiriwang ng kaarawan, nandoon din sila dahil kay Zoran. Ang pamilyang Carter ay isang tanyag na pamilyang naglilinang. Ang buong pamilya ay naglilinang, lalo na si Zoran. Siya ay iginagalang ng lahat, kasama na ang mga pinuno ng sekta mula sa 6 na sekta. Bukod dito, ang asawa ni Zoran, si Susan, ay kilala din sa kanyang kaalaman tungkol sa pagbuo. Mayroon siyang advanced na pag-unawa sa mga ito. Iyon ang dahilan kung bakit iginagalang ng lahat ng mga sekta ang pamilya Carter, at kung bakit nandoon sila, upang ipagdiwang ang kaarawan ni Sarah. Ng mga panauhin ang hardin. Ang lahat ng mga nakatatandang pinuno ay nakaupo sa mga talahanayan ng VIP, naroroon sina Master Leonard, Master Reed at Abbess Mother Serendipity. Bukod dyan, ang sekta ng mga beggars at sektor ng isla ng Peach Blossom ay naroon din. Ang kaarawan ni Sarah ay isang makabuluhang kaganapan sa mundo ng paglilinang. May isa pang mesa sa harap at puno ito ng mga regalo mula sa lahat. Ang mga regalo ay nagmula sa lahat ng uri at sukat at may kasama itong 1 metro na taas na jade Buddha eskultura at isang purong gintong espada. Ang mga panauhin ay mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, hindi sila sigurado kung ano ang nais matanggap ni Sarah. Kaya, karamihan sa kanila ay pumili ng pinakamahal na regalo. Naisip nila na hindi sila dapat magtipid ng gastos para sa isang anak na babae mula sa pamilyang Carter. Naglakad sina Zoran at Lily sa bulwagan, kasama ang kanilang 2 anak na babae. Si Zoran ay nagsuot ng mahabang balabal, mukha siyang formal at mabait. Suot ni Susan ang isang mahabang pulang damit, mukha siyang sexy tulad ng dati pa niyang pangangatawan. Ang taas na hiwa ng damit sa kanyang hita ay nagpakita ng kanyang magagandang mahahabang binti. Ang tanawini na yon ay umakit sa lahat. Wow!
Namangha ang lahat sa kagandahan ni Susan. Ang mga panauhin ay tinuon din ang pansin sa magkapatid na sina Rachel at Sarah. Kapwa sila nagmana ng kagandahang hitsura at perpektong katawan sa kanilang ina. Ang hitsura nila ay masyadong maganda para sa kanilang edad. Wow, napakaswerte ni Ginoong Carter. Mayroon siyang kaakit-akit na asawa at 2 magagandang anak na babae. Oo nga, kahit sino ay swerte na maging manugang sa pamilyang Carter. Pangarap kong pakasalan ang isa sa 2 kapatid na babae. Ang lahat ng mga kalalakihan ay marahan na nag-usap-usap. Ngumiti si Zoran at binati ang lahat. Salamat sa pagbibigay ng inyong oras upang dumalo sa pagdiriwang ng kaarawan ng aking anak na babae. Habang buhay akong magpapasalamat. Mangyaring magsaya lamang kayo. Tumayo si Susan sa tabi niya, siya'y mukhang elegante, habang nakangiti at tumango sa lahat. Tumango ang mga bisita sa kanya. Ginoong Carter, tiyak na masisiyahan kami. Oo, maaari tayong uminom ayon sa nilalaman ng ating puso. Tumango si Zoran at lumingon sa kanyang anak na babae. Sarah, ang mga panauhin ay narito para sa iyong kaarawan, kaya't magbigay ka ng ilang mga salita. Ngumiti si Sarah. Salamat sa pagpunta sa pagdiriwang ng aking kaarawan. Masaya ako na narito kayo. Mangyaring magsaya kayo at uminom ng maraming hangad sa gusto nyo. Nagtawanan ang lahat. Masyadong kaibig-ibig ang anak na babae ni Ginoong Carter. Tumingin si Sarah sa paligid at hinila si Rachel. Ate, bakit wala si Kuya Daryl? Hindi pa siya gising. Hindi lamang si Daryl ang wala roon, ngunit wala rin sa mga miyembro ng Elysium Gate ang dumating. Kita sa mukha ni Sarah ang pagkabigo. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.